Nga ay nagsimula na akong kumilos sa paunang ritual. Kinailangang mabasa ko ang kanyang bukirin bago ko ito bungkalin. Halos hindi maintindihan ni Belinda ang gagawin sa tuwing ako ay nagsimula ng umararo. Panay pa ang bulong niya sa akin. Tuloy lang daw ako. Hello everyone, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kung ikaw po ay hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell. Maraming salamat po sa inyong lahat. Narito na po ang ating kwento. Nang magtapos ako ng senior high, ay naghanap naman ako ng trabaho kaagad. Hanggang sa matanggap ako sa Starbucks bilang isang service crew. Madali naman ako natanggap dahil kahit sa edad na 19 ay matangkad ako. Nasa 6 feet na ang height ko. Maputi at may itsura kahit papaano. Lagi akong seryoso sa buhay dahil madalas kong isipin ng future ko. Magmula kasi nang makulong ang tatay ko, ay hirap na naranasan namin ng nanay ko. Tanging pagtitinda lamang ng kung ano-ano ang pinagkakakitaan niya. Dalawa na lamang kami ng nanay ko sa buhay. Bata pa ako na makulong si tatay. Hindi na rin nag-asawa muli si nanay. Unang araw ko sa trabaho ko sa Starbucks ay naging okay naman ang lahat. Unang araw ko, nakilala ko kaagad si Ma'am Stella. Ayon sa mga kasamahan ko, regular customer daw namin siya. Malagkit ang tingin niya sa akin. Elegante ang itsura niya. Halatang may edad na siya pero postura pa rin. Maayos ang pananamit, mamahalin ang suot na relo at branded ang dalang bag. Nabigla pa ako nang pinatawag niya ako sa kanyang kinauupuan. Kaagad naman akong lumapit sa kanya. Hello? Bago ka rito? What's your name, Iho? I'm Stella. Habang nagsasalita nga siya, ay nakangiti siya sa akin. Malagkit ang kanyang mga titig. Ako po si Emer. Medyo nahihiya akong nagsalita. Nakatingin kasi lahat ng mga kasama kong crew. Kaagad ko ring sinabi ang edad ko nang tanungin niya ako. Mayroon akong iaalok na trabaho sa iyo, Emer. Kung papayag ka, medyo mas mataas ang kikitain mo. Tawagan mo lang ako. Habang inaabot niya ang isang calling card sa akin, I like your personality, medyo tahimik ka at seryoso. Pahabol pang salita sa akin ni Ma'am Stella. Di nagtagal, lumabas na rin si Ma'am Stella. Nakantsawan naman ako ng mga kasamahan ko sa trabaho. Pre, mukhang type ka ni Ma'am Stella ha? Mga narinig kong salita at kasabay na mga hagik-hikan. Kinagabihan, pag-uwi ko sa bahay ay nadatnan ko si Aling Linda na kausap ang nanay ko. Siya may-ari ng inuupahan namin. Na makaalis si Aling Linda ay nagtanong ako sa nanay ko. Nay, ano ho ang kailangan ni Aling Linda? Parang seryoso ata ang pinag-usapan ninyo. Anak, 2 buwan na kasi tayong hindi nagbabayad ng upa. Dahil sobrang kapos talaga tayo ngayon. Paulit-ulit na lang ganitong eksena sa buhay namin. Nagagawan naman ng paraan ng nanay ko pero may mga pagkakataon talaga na para bang wala na. O para bang napakahirap talaga ng sitwasyon. Kinagabihan nga ay iniisip ko pa rin ang sitwasyon namin ng nanay ko. Pati na rin ang mga pangarap ko. Paano ko maabot ang pangarap ko kung ganito na lang kami ng nanay ko? Paano ko makapag-aral sa kolehiyo kung ganito ang sitwasyon namin?
Dito nga ay naalala ko si Ma'am Stella. Iniisip ko, anong klase ng trabaho ang iniaalok niya sa akin? Ang sabi niya, kikita daw ako ng malaki-laki. Baka si Ma'am Stella lamang ang makakatulong sa akin. Kinabukasan sa trabaho ay inabangan ko si Ma'am Stella para makausap ko siya. Pero natapos ang araw ko ay hindi siya nagpakita sa akin. Hanggang naalala kong may calling card siyang ibinigay sa akin. Pagdating ko sa bahay, kaagad kong tinawagan ang numerong nasa kapirasong card. Si Ma'am Stella ang kaagad na sumagot. Good evening ma'am, si Emer po ito, yung crew sa Starbucks. Naramdaman kong sumigla ang boses ni Ma'am Stella nang marinig niya ang pangalan ko. Naramdaman kong tuwang-tuwa siya nang marinig niya ang boses ko. How are you, Emer? Mabuti naman at napatawag ka. Tinatanggap mo na ba ang alok kong trabaho? Ano po bang klaseng trabaho ang gusto niyong ialok sa akin, ma'am? Magpunta ka na lang sa bahay ko para malaman mo. I-chat ko sa iyo ang kumpletong address. Pagkatapos namin mag-usap ni Ma'am Stella ay kaagad na nag-chat siya sa akin. Kumpletong address ng kanyang bahay. Araw ng Lunes, araw ng day off ko. Maaga akong umalis ng bahay para puntahan si Ma'am Stella. Kaagad namang natunton ng driver ng taxing sinakyan ko ang lugar sa QC. Nasa tapat na ako ng isang malaking bahay. Napatingala pa ako sa taas ng gate nito. Napansin ko naman ang doorbell at kaagad ko itong pinindot. Ilang saglit lang ay may magandang babae ang nagbukas ng gate. Halos kaedad ko lamang din siya. Maganda siya. Maamo ang mukha. Medyo mahiyain. Pero sa kinis at ganda ng kanyang katawan ay talagang napapasulyap ako sa kanya. Ako si Emer. Hinahanap ko si Ma'am Stella. Ako naman si Joyce. Kanina ka pa hinihintay ni Ma'am. Mahina at malambing ang boses ni Joyce. Masarap pakinggan. Para itong isang awitin na nagpapagaan ng aking nararamdaman. Umakyat na kami ni Joyce. Sumunod na lamang ako sa kanya. Hanggang sa iniwan na niya ako matapos siyang kumatok sa pintuan ng isang kwarto. Umalis na rin siya papunta sa baba. Nang magbukas ang pinto, si Ma'am Stella nasa loob. Pinapasok niya ako. Kinabahan ako na makita ko ang itsura ni Ma'am. Nakasuot siya ng maganda at sexing kasuutan. Nakaupo siya sa gilid ng malaking kama. Lumitaw lalo ang angkin niyang kagandahan. May edad na si Ma'am pero para siyang isang masarap na putahe na masarap lantakan. Napangiti naman siya na makita niyang medyo nahihiya ako. Lumapit siya sa akin at nagulat ako sa sumunod na pangyayari. Hinalikan niya ako. Hindi ako kumibo. Iniisip kong ito na marahil ang inaalok niyang trabaho sa akin. Gusto ko ang ginagawa niya sa akin. Malungkot ako, Emer. Paligayahin mo ako. Bulong ni Ma'am Stella sa akin. Kung ito ay trabaho, okay na rin. Tiyak naman sigurong babayaran niya ako ng malaki. Kaya sinimulan ko ng paligayahin si Ma'am Stella. Kahit nasa edad 40 na, mahigit, hindi ako makapaniwalang mukha pa rin siyang sariwa. Nagsimula na akong bungkalin ang kanyang bukirin. Hindi maikakailang lumigaya si Ma'am Stella sa akin. Pagkatapos namin ay kaagad na sinabi niyang
Pasado ka sa exam mo, Emer. Pwede ka na mag-umpisa bukas. Medyo nalito ako. Hindi pa pala trabaho ang ginawa ko sa kanya, kundi isang pagsubok lamang. Bago ako umuwi ay inabutan niya ako ng pera. Ito ang paunang sweldo mo. Pagdating ko sa bahay ay kaagad kong binilang ang perang binigay ni Ma'am Stella. Umabot din ito sa halagang 10,000 piso. Natuwa ako dahil ngayon lamang ako nakahawak ng ganito kalaking halaga ng pera sa buong buhay ko. Mababayaran na namin ng nanay ko ang utang namin. Kinabukasan, nagpaalam na muna ako sa manager ng pinapasukan kong Starbucks na hindi muna ako papasok sa trabaho. Maaga akong bumalik sa bahay ni Ma'am Stella dahil maagang tumawag sa akin si Joyce. Pagdating ko sa bahay ni Ma'am Stella, si Joyce ang sumalubong sa akin. Kaagad niya ako pinapasok sa kanyang kwarto. Ipinaliwanag sa akin ni Joyce ang lahat. Dito ay kinuhanan niya ako ng larawan. Iba't ibang forma. Ang pagbibigay ng aliw sa mga babaeng nalulungkot ang magiging trabaho ko. Si Joyce ang tagapamahala sa mga bookings na makukuha. Maghihintay lamang ako ng bookings. Kapag may kumuha sa akin, sasabihin niya sa akin ang lahat ng mga detalye. Habang naghihintay kami ng magiging kliyente ko, natanong ko si Joyce kung gaano na siya katagal sa trabahong ito. Wala pang 1 taon, Emer. Bakit ganitong trabaho? Nakakulong ang tatay ko. Kailangan ko ng malaking halaga para pampiyansa sa kanya. Habang nag-uusap kami ni Joyce ay bigla namang pumasok si Ma'am Stella sa kwarto. Tinawag niya si Joyce, kinausap niya ng medyo malayo sa akin. Di nagtagal ay lumapit na sa akin si Joyce. At muli ay kinausap ako. Gusto makita ni Ma'am kung paano ka magpaligaya ng mga katulad ko, ang edad. Salita ni Joyce. Napasulyap ako bigla kay Ma'am Stella, nakangiti siya sa akin. Bigla ko na lamang naramdaman ang halik ni Joyce. Ibang-iba naramdaman ko sa kanya. Mabilis ang pangyayari. Ewan ko ba, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Kaya sinimulan ko ng araruhin ang basang bukirin ni Joyce. Habang ginagawa ko ito sa kanya ay nakita kong masaya si Ma'am Stella habang sumabay din siya sa kanyang sarili. Maligaya kaming pareho, lalo na si Ma'am Stella na walang pagsidlan ng kanyang mga matamis na mga ngiti. Nagpahinga na muna kami ni Joyce. Gabi na nang ako ay makauwi sa bahay. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa Starbucks. Habang panay naman ang tingin ko sa CP ko na sana makakuha na ng booking si Joyce para sa akin. Di nagtagal, nakatanggap ako ng chat mula sa kanya. Puntahan mo ito mamayang gabi, nakapag-advance payment na yan. Kasunod ng chat na yon ay address ng isang hotel na kung saan naghihintay sa akin ang kliyente ko. Kinagabihan, kaagad akong tumuloy sa isang hotel sa Makati. Tamang-tama naman ang dating ko. Pagpasok ko sa isang kwarto, may babae naghihintay sa akin. Kaagad ako nagpakilala sa kanya. Ganon din siya sa akin. Si Belinda, medyo mas may edad siya kaysa kay Ma'am Stella. Kaakit-akit at mabango. Saglit muna kami nag-usap. Pero mas pinili kong makinig na lamang muna sa kanyang istorya. Ayon kay Belinda, 3 taon na daw siyang byuda.
namatay ang asawa niya sa isang aksidente. Tanging ang asawa lamang niya nakasama niya sa buhay niya at tanging nakatikim ng kanyang iniingatang pechay. Kahit alam niyang ang asawa niya ay tumikim ng iba, hindi niya kailanman naisipang magpatikim din sa iba. Pero nang mamatay ang kanyang asawa, nakaramdam siya ng sobrang kalungkutan. Pilit niya itong nilabanan pero hindi niya kinaya. Kaya 3 taon nang makalipas, eto at handa na siyang magpatikim. Ramdam ko ang kalungkutang dinaranas ni Belinda. Naawa ako sa kanya. Pero nakakapanghinayang kung hindi ko siya mapaligaya. Kaagad nga ay nagsimula na akong kumilos sa paunang ritual. Kinailangang mabasa ko ang kanyang bukirin bago ko ito bungkalin. Halos hindi maintindihan ni Belinda ang gagawin sa tuwing ako ay nagsimula ng umararo. Panay pa ang bulong niya sa akin. Tuloy lang daw ako. Malapit na daw siya. Hanggang sa marating na nga namin ang dulo ng tagumpay. Masayang masaya si Belinda. Sabi pa niya, "Next time uli, Emer. Maraming salamat. Masarap sa pakiramdam lalo na't alam kong napaligaya ko siya ng lubos." Kita naman sa perang ibinigay niya sa akin. Medyo makapal na tigi 1,000. Okay na rin. Bukod pa ang sahod ko kay Ma'am Stella. Nakaramdam na kami ng nanay ko ng gaan sa buhay. Nakakabayad na kami ng aming mga bayarin. Tuloy lang ako sa pagtatrabaho sa Starbucks. Pinabalanse ko naman ng oras ko. Kapag may bookings, itinatapat ko sa day off ko para hindi apektado ang performance ko sa bawat trabaho ko. Muli nga ay nakatanggap na naman ako ng tawag mula kay Joyce. Meron akong booking. Ibinigay na niya ang address ng aking kliyente. Kagaya ng usapan, 11 PM ng linggo dumating ako sa isang unit ng condominium sa BGC, Taguig. Nadatnan ko ang mag-asawa. Nagpakilala silang sina Allen, ang lalaki, at si Marjo, ang babae. Nasa description ng booking silang mag-asawa. Si Allen ay 50 years old na at si Marjo ay 25 years old lamang. Pagpasok ko sa unit, may nakahandang mga inumin. Sinabi ko na kaagad sa kanila na hindi ako umiinom ng alak. Okay lang, Emer, walang problema. Nag-start na kami kanina ni Marjo na mag-shot ng konti. Pampatanggal lang ng kaba, unang beses kasi namin tong gagawin, lalo na si Marjo na matagal kong kinumbinse. Kaya sobrang kinakabahan. Mabuti at pumayag naman. Maganda si Marjo. Mukha siyang isang Haponesa na maputi at singkit ng konti ang mga mata na maiksi lamang ang buhok. Napansin kong medyo namumula na pisngi niya. Siguro dahil sa iniinom nilang alak ng kanyang asawa. Maliit lamang siya pero malaki naman ang hinaharap. Kwento pa ni Allen, 5 taon na raw silang nagsasama bilang mag-asawa at pangalawang asawa na niya si Marjo. Pero bibihira niyang mabisita at mabungkal ang bukirin ng kanyang asawa. Dahil sa may problema siya sa kanyang kalusugan, kaya apektado ang kanyang buhay kama sa kanyang asawa. Kaya iniisip niya na baka sa ganitong paraan ay sisipagin ang kanyang alaga kapag nakita niyang iba bubungkal sa bukid ng kanyang asawa. Naintindihan ko naman si Sir Allen. Hanggang sa tumayo na nga si Marjo para magpunta sa banyo. Hindi nagtagal ay lumabas na siya na bagong ligo. Umupo na lamang si Allen sa isang upuan na nakatapat sa kama.
Sumenyas na rin si Sir Allen na nakahanda na rin siya para panoorin kami ni Marjo. Tahimik at malamig ang paligid ng kwarto nila. Nagsimula na akong lapitan si Marjo na para bang nahihiya pa pero nakahanda naman na. Dahan-dahan akong nagsimulang hagurin ang mga malalaking hinaharap ni Marjo. Ayokong mabigla siya hanggang sa sumabay na rin siya sa agos. Bawat galaw ko ay siya namang sinasabayan niya. Habang nanonood nga si Allen ay nakita kong sumaya siya ng husto. Para bang nabuhay ang dati nang natutulog niyang mga ugat. Masigla si Sir Allen habang pinapanood niya kami. Habang nakikita niyang maligaya si Marjo sa aking ginagawa. Nang matapos kami ni Marjo ay kaagad na tumayo si Allen at tumabi sa asawa. Nakita ko kung gaano ginanahan si Allen sa asawa. Masaya ako para sa kanilang dalawa. Ilang araw ang lumipas, nakakuha uli ng booking si Joyce para sa akin. Kagaya ng dati, pinuntahan ko ang address kung saan naroon ang kliyente. Sa isang motel sa Pasig, naghihintay sa akin ang kliyente kong tawagin na lamang nating si Bonnie, 35 years old. Isang OFW ang asawa niya. Maganda rin si Bonnie, alaga ang sarili. Wala na siyang iba pang ikinuwento sa akin bukod sa asawa niya. Bago kami magsimula ni Bonnie ay nagulat ako dahil tumawag through VC ang asawa niya. Alam pala ng asawa niya ang gagawin niya. Pinag-usapan pala nila ito. Sobra na daw kasi nalulungkot si Bonnie at nagsasawa na sa mga laruan na nabili niya. At nakiusap na habang naglalaro kami ni Bonnie, naka-VC lang siya sa amin. Kahit medyo naiilang ako, go lang, trabaho lang naman ang sa akin. Napaligaya ko naman ng husto si Bonnie at pati ang kanyang asawa. Ilang araw ang lumipas, wala pang bookings na nakuha si Joyce. Hanggang sa nakatanggap ako ng chat mula kay Marjo. Gusto niya makipagkaibigan sa akin. Wala namang problema sa akin. Nagpatuloy ang ugnayan namin ni Marjo hanggang sa napag-usapan namin na magkita kaming dalawa lang. Namiss daw niya ang ginawa ko sa kanya. Hindi daw kaya ng kanyang asawa ang ginawa ko. Babayaran naman daw niya ako. Ganun na nga, nakita kami sa labas ni Marjo at dahil sabik din ako sa kanya, may nangyari sa amin lingid sa asawa niya at kay Joyce at kay Ma'am Stella. Lumipas pa ang mga araw ay lumalim naman ang pagtitinginan namin ni Joyce. Kaya nagsimula akong ligawan siya. Hanggang sinagot na niya ako at naging kami. Tuloy pa rin kami sa trabaho, nilihim namin ang relasyon namin kay Ma'am Stella. Ayaw ni Ma'am Stella na nakikipagrelasyon ako sa mga kliyente, lalo na kay Joyce. Habang tumatanggap ako ng bookings, lihim naman ako nakikipagkita kay Marjo. Hanggang makalipas ang ilang buwan, isang pangyayari ang naganap na siyang nagpabago ng lahat sa amin. Habang nasa labas ako at kasama ang isang kliyente, ni-raid ng mga otoridad ang bahay ni Ma'am Stella. Kasama sa mga hinuli ng pulis si Joyce at dahil pati ako ay hinahanap din. Kusang loob akong nagpunta sa pulisya para isuko ang sarili ko. At doon nga sa istasyon ng pulis, nakita ko si Sir Allen. Siya pala nagsuplong sa mga pulis.
Nagalit siya sa akin dahil nalaman niyang lihim kami nagtatagpo sa labas ng kanyang asawa. Pero pinalaya kami matapos akuin lahat ni Ma'am Stella. Sinabi niya sa mga pulis na kaming dalawa ni Joyce ay parehong mga biktima lamang. Matapos makapagpiyansa ni Joyce sa tatay niya ay nakalaya na ito. Ako naman ay tumigil na sa trabaho ko sa Starbucks dahil nagsimula na akong pumasok sa kolehiyo. Ang perang naipon ko ay ginamit ng nanay ko para magtayo ng maliit na negosyo. Samantala, nagpatuloy naman ang pagmamahalan namin ni Joyce at sabay kaming dalawa para sa pagbabagong buhay. Salamat Kuya Roms. Emerson.